Magandang araw mga manay! For today's video naman ay gagawa naman tayo ng crunchy at masarap na coated sugar peanut. So dahil nga taga Bicol ako, ang tawag namin dito ay dulsing mani sa rinconada. Hindi nawawala ang dessert na ito sa mga handaan gaya ng fiesta at kasalan. And so ngayon ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ito niluluto para ma-achieve ang ganito ka-crunchy na dulsing mani. Para sa recipe na ito, gagamit ako dito ng kalahating kilo ng mani na may balat. Pwede namang walang balat. Bali, tatakalin ko lang ito. Kahit anong takalan dito ay pwede nyong gamitin. Ang importante ay matakal natin ito. And so, yung kalahating kilo nga ay 3 baso. Kaya ang ilalagay din natin tubig dito ay 3 baso din. O diba? Madali lang naman tandaan, diba? Equal lang ang takal ng tubig at ng mani. Sa asukal naman ay kalahating kilo din. Brown po ang ginamit ko. Equal din po yan sa kilo ng mani. Kung ilang kilo po na ginamit yung mani, ganun din po ang kilo ng asukal. Pwede kayong gumamit dito ng mas light or mas dark na sugar, mga manay. Tapos, pakukuluin lang natin ito. Nagtataka ba kayo kung bakit madami ang tubig? Tama lang po yan para masiguradong luto talaga ang mani. May iba kasi ako napapanood na video na sa 5 cup ng mani ay kalahating cup lang ng tubig. Kaya di ko po alam kung naluluto ba talaga ang mani. Tapos, pakuluin lang natin ito hanggang sa matuyo ito or wala na nga ang tubig. So, pag ganito po ang stage niya ay dapat mahina na lang talaga ang apoy ninyo at tuloy-tuloy dapat ang paghahalo. Mabilis lang naman na ito pag ganito na siya. Mawala na talaga yung kanyang tubig. At ayan na nga. O di ba unti-unti na natin nakikita ang pagiging dry niya at nakita nyo naman na sobrang hina na lang ng apoy niya. Halos baga na lang talaga yan. Alam nyo ba na kapag umuwi po ako sa Bicol, ito kaagad ang hinahanap ko kasi nga masarap talaga itong kutkutin. Di siya nakakasawang kainin. Available din ito sa mga bilihan ng pasalubong kasi nga kilala ito na Bicol's Delicacy. Itong candy na ito. So, hindi naman siya sobrang tamis kasi nga ang mani ay medyo matabang at ang coat na sugar lang naman talaga ang matamis kaya parang tama lang ang tamis niya. So, ayan, pag ganito na nga actually, pwede na ito. Kaya lang medyo tutunawin natin yung mga durog-durog na asukal. Ayaw ko kasi nung may mga ganitong crumble na yung namumuong asukal. So, siguro konting halo-halo pa. Ayan, so nakikita nyo naman po na medyo, ayan na nga, medyo patunaw na siya. Siguro, pag ginawa nyo to siguro mga less than 3 minutes, pwede na. So, ayan, nakikita nyo po na natutunaw na yung asukal niya. Ayan. O, diba, nag-caramelize na siya. At yung mga natunaw na yun ay didikit na yan sa mani. Ganito po talaga ang tamang pagluluto ng sugar-coated peanut. O, diba, sobrang dali lang namang gawin neto at napakasarap talaga nitong kutkutin. Alam ko po na magugustuhan nyo ito para meron din pong kutkutin sa inyong mga bahay. Ayan, pang dessert after kumain. O, diba? So, sana po nagustuhan yung aking video for today, ang aking recipe for today. Thank you for watching. Bye!